Ang mensahe po na binigay sa akin ng Lord ay nasa Matthew chapter 6. Ito po ay patungkol sa pananalangin at pagsamba. Amen? Ang sabi po rito, ito po ay mula verse 5 hanggang 14. Na ito po sabi po rito, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So yun lang verse na yun ang ating kukunin. At tayo po ay saglit ulit na mananalangin. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, pagpalaan niyo po ang inyong salita. Ito po Lord ay patungkol sa pananalangin, patungkol sa pagsamba, at patungkol sa pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Dakilang Diyos, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Mangusap ka po sa amin, O God, upang maunawan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ay Diyos, at kami ay tao. Napaka-layo ng agwat natin, Panginoon. Ngunit sa biyaya mo, Lord, tinanggap mo kami bilang anak, at ibinilang mo kaming tunay na anak, upang kami ay mapabilang sa iyong kaharian, Panginoon. We need your presence, Lord, of your Holy Spirit. Mangusap ka, maghari ka, hallelujah, Jesus. Ikaw ang mataas, ikaw ang maparangalan. Bilang ako ang gagamitin mo, Panginoon, sa umagang ito, kailangan ko ang karunungan galing sa iyo. Ako'y instrumento mo, Lord. Ikaw ang mahayag, ikaw ang mataas at maparangalan. Dakilang Diyos, hallelujah. Tinawag mo kami, hallelujah, upang pagpalain. Tinawag mo kami upang magtagumpay. Tinawag mo kami, Panginoon, upang maging malakas sa iyo. Tinawag mo kami, Lord, upang gamitin mo, Panginoon. Isang patotoo na kami ay mga anak mo, O Diyos. Kaya God, hallelujah, pagpalain mo ang lugar na ito. Pagpalain mo ang church na ito, God, sapagkat ito'y iyo. Kami ay manggagawa mo lang. Kaya Lord, sa iyo po kami nananangan at humihingi ng karunungan. O Diyos, salamat po na ikaw ang lagi naming papurihan at paglingkuran mula sa puso at isipan namin bilang kami mga anak mo. Lord, salamat po, ikaw po maghahari at ang lahat ng kapangyarihan mo, Lord, ay dadaloy sa lugar nito. Hallelujah, in the name of Jesus. Ang kaaway ay walang magagawa at ito'y aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos. Kaming lahat ay tinubos ng dugo at ng katawan ng Panginoon. Ito yung aming pinangahawakan. Kami ay pinatatag ng pananampalataya. Kubiran mo kami ng iyong kapangyarihan at ng iyong dugo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito ay patungkol sa panalangin. Ito po ay tinuro ng Panginoon kung papaano mananalangin at papaano ang pagsamba. Babasahin ko po ito ng dire-diretso and then babalikan natin, amen. Nasabi po rito, at kapag nananalangin kayo, sa verse 5 po yun, kung kakasunod kayo sa Biblia, amen, kung may mga Biblia kayo, ang sabi rito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Amen? Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan. Amen? Upang makita ng mga tao na sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So malinaw po kung paano tayo mananalangin. Hindi po kailangan mapagpaimbabaw. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng mapagpaimbabaw? No? Ito po ang ibig sabihin nito ay pakitang tao. Wala sa puso. Kailangan po tayo pag nananalangin ay mula sa ating puso and the presence of the Holy Spirit. Amen? Kailangan po kasama natin lagi ang presensya ng Diyos sa ating pananalangin. Ito po ay napakahalaga, ang prayer. Amen po ba? Amen. Ang panalangin po ay katulad po ng paghinga. Amen? Nagbibigay tayo, amen? Ano ba yung nilalabas natin?
Sabi, carbon dioxide ba yun? Yun ay dumi ng galing sa ating katawan, kailangan ihinga. Pero yung babalik ay oxygen na kailangan natin ng katawan. So, ibig sabihin, bilang tayo ay mananampalataya, kailangan natin yung prayer. Amen? Amen. Sapagkat tayo'y tao, tayo'y mahina, tayo nagkakamali at nagkakasala. So, ibig sabihin, kailangan nating i-release ano ang bigat ng problema natin. Amen? Kung ano man ang ating dinada, release. Ipaubay natin sa Panginoon. Pero anong babalik? Blessing. Oxygen. Ang oxygen, alam mo ba sa hospital, binabayaran. Pero sa mga anak ng Diyos, libre. Amen? Kaya tayo huminga, parang i-release yung mga bagay na hindi natin kailangan sa ating katawan. At yung bumabalik ay oxygen para tayo muling lumakas. Kung walang paghinga, amen, tayo ay mawawala. Amen? Tuloy po natin. Hallelujah. Ang sabi doon, kailangan tayo ay, kung mananalangin ay huwag mapagpaimbabaw. Amen? At ang nananalangin daw ay mahilig manalangin ng patayo sa mga sinagoga at mga panulokang daan. So, ibig sabihin, pakitang tao upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Amen. So, ibig sabihin, hindi po natin kailangan tayo ay, pag nananalangin, ay pakitang tao. Mula sa puso, kasi yung ating kausap ay Diyos. Amen? Siya po ang may-ari ng langit at ng lupa. Siya po ang may-ari ng ating buhay. Amen? So, ibig sabihin, dapat lang natin ibalik sa Diyos ang lahat ng bagay. Kung kaya natin magpuri tayo. Kung kailangan tayo umawit sa Panginoon, umawit tayo. Parangalan natin ang Diyos. Kaya tayo bago magsimula ang gawain, amen? Simulan ang paghayag ng mabuting balita, inuuna natin ng Diyos. Kailangan the best ang pagpupuri natin sa Panginoon mula sa ating puso. Amen? Kailangan na ang ating ginagawa lagi, pagpatungkol sa Diyos, ibigay natin ang the best. Kasi ang buhay natin, sabi nga, maikli lang. No? Maikli lang ang buhay natin, kaya dapat nating ibigay, at kung bibigay natin the best sa Lord, sino ang pagpapalain? Tayo. Kasi once na binigay natin sa Kanya, ang sabi nga, sino man maghagis sa pataas, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa taas, pag naghagis tayo, di ba, yung batas ng gravity, law of gravity, babalik sa'yo. Amen? So, ibig sabihin, ano man sabihin natin sa Diyos na mabubuting bagay at kailangan natin, babalik yan sa iyo. Amen? Kasi, siya Diyos noong pa man. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Tayo nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Kaya napakalaga ng pagsamba. Nakakalungkot nga lang, maraming abala sa maraming bagay. Kung titingnan natin, island lang tayo. Amen? Ganun po, pag ipinahayag ang katotohanan at ang tao'y akayin sa katotohanan, talagang mahirap po. Amen? Hallelujah. Pero akayin mo, sa likong paraan, ang dami. Ano? Ang daming sumasama. So, ituloy po natin yung salita ng Panginoon sa verse 6. Ngunit kapag nananalangin, okay? Ngunit kapag mananalangin ka, ito ang sabi, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama, hindi mo nakikita. So, minention dito, pumasok sa isang silid, no? Na wala distraction, hindi ka maistorbo. Pero may paraan. Saan man lugar, pwede kang manalangin. Amen? Kahit doon sa oras ng kagipitan, pwede kang manalangin. By the power of the name of Jesus. So, ibig sabihin, kailangan ang puso mo, sigurado kang nananalig sa Diyos. O baka ikaw ay natisan lang na mention mo ang pangalan ng Panginoon. O ginulat na mention ang pangalan ni Lord. Minsan ganon.
Pero ang kailangan dito ay sabi, ay pumasok ka sa silid, amen, at alam ng Diyos ang iyong ginagawa. So, ibig sabihin, kailangan ikaw ay, kung halimbawa sa ganitong church, na ito, na ikay nananalangin, may paraan para hindi ka ma-distract. Amen? Ipikit mo lang ang iyong mata. Huwag mong papakinggan ang mga ingay sa paligid. Iyong damahin ng presensya ng Panginoon at saka ka magsalita sa ating Diyos. Diringgin ka. Dahil ang puso mo ay sumasamba at naniniwala na ang iyong panalangin ay diringgin ng Diyos. Amen? Kailangan natin ang pananampalataya. Kailangan natin ang pagtitiwala. Siya'y Diyos. Amen? Hallelujah. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi doon, isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So, ibig sabihin, kailangan tapat tayo sa ating ginagawa sa ating pananalangin. Unang-una, tayo bago tumanggap ng tinapay at saro, tayo po ay nanalangin. Napakalaga po noon. Maaari, sabi nga, may curse pag tayo po ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng tinapay at ng saro. Pero napakalaga po, sincere tayong nanalangin. Importante yon. Pero kung hindi tayo sincere sa panalangin, igagawad ng Diyos yung sumpa. So, ituloy po natin hallelujah. Sa verse 7, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. So, ibig sabihin, specific ang kailangan nating prayer. Kung ano ang kailangan natin, yun ang ating sabihin. Hindi natin kailangan bulahin ng Diyos. Amen? Hindi natin kailangan siya ay kung anong pasikot-sikot na salita. At merong tayong ganon na nakita. Nung araw po ay ako'y nakapapasok sa ganang simbahan na ang salita po ay paulit-ulit. Pag sabi ikaw ay may kasalanan, gawin mo ito ng ilang beses. Manalangin ka ng ganitong ilang beses. Meron po na gano'n. So, ibig sabihin, hindi po natin kailangang maraming sinasabi. Kailangan po natin kung ano ang kailangan natin, kung ano ang gustong maranasan natin, yun ang ating sabihin sa Diyos. Amen po ba? So, kailangan ganun tayo. Maging tapat, seryoso sa pakipag-usap sa Diyos. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ano man ang ating prayer, tutugunin niya kung tayo ay nananalig at nananampalataya. Natutugunin ng Diyos. Amen? Sabi nga ang pananampalataya, sabi daw sa Hebrew 11:1, iniisip mo pa lang, no? Naniniwala ka na tutugunin ng Diyos ang iyong prayer dahil ikaw'y nananampalataya sa Diyos. Ang sabi daw, maniwala ka na ikaw ay tutugunin ng Panginoon. So, ang buhay natin, amen, sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin ng Diyos. Sa mundong ito, kailangan natin ng Diyos. Amen. Ang daming problema sa mundo. Amen? So, kung wala tayong Diyos, saan tayo patutungo? Sabi nga, kung siya'y ilaw nasa libutan, kailangan natin ng ilaw. Ibig sabihin, ang mundong ito ay nakaharap sa kadiliman. Ibig sabihin, wala ng kapayapaan. Wala ng kaayusan. Puros problema ang mundong ito. Pero kailangan natin ang Panginoon dahil siya yung maggagabay na sa atin. Kung siya'y ilaw, may liwanag tayo habang tayo'y naglalakad. Amen? Na ang Panginoon. Kung natatandaan ninyo at nababasa nyo, nung ang mga Israelite ay dalhin doon sa Promised Land, may pag-araw, mayroong ulap na lumulukob sa mga Israelite. So, ibig sabihin, kasama nila ang Diyos. At paggabi naman ay liwanag. So, ibig sabihin, ganon nila ginagabayan ang mga Israelita. Ganon din po tayo. Tayo ang New
generation Israelite dahil kay Jesus. Amen? Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, sabi nga ng ating Panginoon. Hallelujah. Siya ang ilaw. Siya ang kailangan natin. So ituloy natin sa verse 8, sabi nito, huwag ninyo silang tutularan, yun ang paalala ha, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi natin tutularan yung ginagawa ng iba. Ang gawin natin, ano ang paraan mo para kausapin ng Diyos? Hindi natin itong kailangan kopya-kopya sa pananalangin. Kailangan natin kung ano ang laman ng puso mo, kung ano ang kailangan mo, yun ang gawin mo. Amen? Kung ano nasa panahon ng problema, sabihin mo sa Panginoon at tutugunin ka. Amen? So, kailangan natin yun. Amen? Nasabi nito, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na inyong Ama ang inyong kailangan. Amen? Bago pa ninyo hingin sa Kanya, siya po ay Diyos. Alam niya ang ating ginagawa. Alam niya ang laman ng puso natin. Alam niya kung paano tayo magpuri. Alam niya kung ano ang pagsamba natin sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, kung tayo sasamba, gawin natin the best. Amen? Katulad ng paghingi natin sa magulang. Kung ikay pasaway sa magulang mo, are you sure na ibibigay agad yung hinihiling mo? Hindi. Pero pag ikaw ay malambing sa iyong ina, sa iyong tatay, sa iyong pamilya, sasabihin, nagbubulong-bulungan pa yung mag-asawa. Ang bait ng ating ano. Ibig sabihin, nagsabi, sigurado bibigyan ka. Amen? Ganon din sa Panginoon. Pag ikay pasaway, ay malabo kang tumanggap ng pagpapala. Pero kung ikay masunurin at lagi ka nakikitang masunurin. Amen? Tsak ang pagpapala. Amen po ba? Panginoon, sa umaga nito. Hallelujah. Ako po, nagbukas po ako ng ang topic ay about the Holy Spirit. Ako po, hindi ko mapigilan ang mapuspos ng Holy Spirit. Yun po ako po ay naging libangan ko ang Biblia, New Testament po ito. Mula Matthew hanggang Revelation. Yun po yung nabasa ko. Kung nakakaita na kayo ng batang yung umiiyak ng walang tigil, yung hihikbi na gano'n, na hindi mapigilan. Bigyan na lang, wala nakakakita sa akin at Amen. Ako'y narito para sabi nga, gamitin ng Diyos. Kung titingnan po natin, sabi nga, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mayroong kaakibat na sakripisyo. Amen? Meron po. Pero, hindi mo kailangang matakot o gumibat sapagkat ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Hindi po tao. Amen? Ang tao po ay mahina. Ang tao po ay nagkakamali. Ang tao po ay nagkakasala. So, kung anin natin, evaluate natin ating sarili, at ang Diyos, God is holy. Tayo po kaya lang nagiging banal, amen, dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. At habang tayo narito sa mundong ito, amen, kailangan tayo po ay nakafocus sa layunin ng Diyos. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one goes to Father except through Him. So, ibig sabihin, kailangan natin yung paraan ng Diyos para magawa natin ang kalooban niya. Amen? Nakakita na kayo ng yung kabayo na may batak na kalesa? Nakakita na kayo na? Bakit yung kabayo may takip sa dalawang tagiliran? Napansin ba niyo yun? Para hindi madistract. Focus doon sa kanyang dinaraanan. Ay, ang kabayo kasi pag nagulat yan, maaaring gumanong tumapuli. No? At ang pasahero pwedeng madisgrasya. So, ganun din tayo. Focus sa ating dinaraanan. Amen? Tingnan natin si Jesus.
tingnan natin ang plano niya, tingnan natin ang pinagagawa niya sa atin, sundin natin ang kalooban niya, hindi tayo madidistract. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo mag-aalala. Amen? Kailangan focus kay Jesus. Tingnan natin si Jesus na siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen. Ginawa niya yon, siya ay nagpaalipin sa tao, tinanggap niya na siya'y parusahan. Amen. Tinanggap niya na siya'y ipako sa krus, tinanggap niya ang kamatayan para sa atin. Yung kamatayang yon ay tinapos na ang kasalanan ng tao. Amen? Amen. Siya'y nagkatawang tao, tinanggap niya ang lahat ng kahinaan ng tao at siya'y namatay sa krus. At ang sabi ng Panginoon, bago siya lagutan namin na, it is finished. Tapos na ang paghihirap ng tao, kailangan lang natin maniwala tayo kay Jesus. Amen. Maniwala tayo sa kanyang ginawa. Amen. Amen. Pero ang tao, binigyan ng sariling pag-iisip. Binigyan ng karapatan na gawin niya ang gusto niya. Amen. Pero may nagsabi, call unto me. Amen? Tawagan natin siya. Jeremiah 33 ba yun? Amen? Tumawag tayo sa kanya. At sabi daw sa Matthew 28:11, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, ibig sabihin, si Jesus ang solusyon ng ating buhay. Amen? Hindi po yung sarili, hindi po yung kayamanan, hindi ang mga bagay na narito sa mundo. Ang lahat ng ito, sabi ng Lord, mapapara, mawawala, masusunog. Kasi ang mundong ito ay susunugin sa huling panahon. Ang matitira, sabi nga, ay yun lang karapat-dapat na matira. Amen? Sabi nga, nag-sample lang sa book of Acts yata yun, mayroon nagtayo ng bahay. Mayroon gumamit ng iba't ibang materyales. May kahoy, may dayami, may bato, mayroong ginto at silver. Pero ang sabi, ito'y pinaraan sa apoy. Pero alin ang natira? Ginto. Amen? Ang pananampalataya natin katulad ng ginto na pinararaan sa apoy. Amen? Ibig sabihin, kailangan dumaan sa apoy tayo. Ibig sabihin, kailangan dumaan tayo sa pagsubok. Kung ginto ang ating pananampalataya sa Panginoon, ikaw ay mananatiling ginto. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpak muli sa Lord. Hallelujah. So, pupunta na tayo dito sa, ang sabi, ganito kayong manalangin. Ito po ang sabi nito. Tinuturuan tayo kung paano manalangin. Ang sabi nito, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So, kailangan natin na alamin natin ang Diyos ay nasa langit at nakatunghay sa atin. Amen? Hallelujah. At ang sabi, ganito kayo manalangin. Sasambay natin siya sa pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kailangan natin ang totally pagsamba lagi natin sa ating Diyos. Tayo ba, pagising natin sa umaga, anong iniisip agad natin? Naku, kung magluluto. Ako nga pa, ang dami kong obligasyon. Pero kung inuunahan natin ang Diyos, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ano nga isip agad natin sa paggising sa umaga? O isa-isahin natin ang problema? Amen? Pero, hindi. Kailangan unahin natin lagi ang Diyos. Pag inuna natin ang Diyos, sasamahan ka niya. Amen? Sa buong maghapon. Ano man ang gagawin mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, idaragdag ang lahat ng bagay na kailangan mo. Kailangan lang uunahin mo siya
ang kalooban niya ay susundin natin at ang Diyos ay malulugod sa atin. Amen? Pero paggising pa natin, ang inisip natin, anak ko, lahat ng problema binaybay. Pero ang problema hindi po natatapos. Amen? Ang problema ay kaakibat ng ating buhay. Dahil nakurap ni Satanas ang mundong ito. Amen? Kaakibat na natin ang problema. Pero tinuturuan tayo para hindi natin maranasan ang matinding problema na andyan si Jesus. I am the light of this world. Ibig sabihin, kung may liwanag ka na kasama mo, hindi mo mararanasan ang kadiliman. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpak ulit sa Lord. Hallelujah. So, ano ang dapat natin sa pagpupuri? Maging si Noe po ay nagpuri sa Diyos. Amen? Nung ang si Noe po ay nakaranas ng matinding siya po lang ang pamilya niya ang naligtas. Dahil lahat ng tao noon ay nagkasala. Amen? At ang pamilya ni Noe ang naligtas at ang mga hayop na pinili ng Diyos para isakay doon sa arko. So, ibig sabihin, si Noe ay karapat-dapat na sumamba sa Diyos at siya po ay sumamba sa Diyos. Sa Genesis chapter 8, verse 20. Amen. Maging si Abraham po. Ito po ang naging nature ni Abraham, kanya siya pinili ng the father of faith. Siyang ama ng simula ng pananampalataya. Bakit? Ba't tinuring siya ang ama ng pananampalataya nung sabihin ng Diyos, ikaw magkakanak? Siya po ay 90, parang ngayon, kausapin siya ng Panginoon, 90 years old. Ang asawa niya ay, I think, si Sarah ang 90. Si Abraham ay 100. So kung iisipin nila, aba, ay gurang na. Ano? At si Abraham, mahina na rin. Pero ang sabi noon, magkakaanak kayo ng tunay niyong anak. Minsan, ang pagkakamali ni Sarah, hindi siya naniwala sa Diyos. Pinangunahan niya ang Diyos at ibinigay niya yung kanyang alipin at sila po ay nagkanak. Hindi po yun ang pangako ng Diyos. At ito po yung problema ng parting Middle East. Yung Middle East ng Israel. Ano po? Pinangunahan at yun po ang nagiging kaaway. Amen? So, hindi po nila inantay yung pangako ng Diyos at nung po sila'y nagkaanak na si Israel, dito po siya natutong sumamba. Nung dalhin po si Israel, si Isaac, nang dalhin sa bundok ng at doon po sila sumamba mag-ama. Habang sila po ay naglalakad, ang sabi ng anak na si Isaac, tatay, may dala kang apoy. At tayo, sabi niya, sasamba. Alin po ang iyahandog natin? Pero ang alam ni Abraham, yung kanyang anak, ang iyahandog niya. Unang anak. Isip-isipin mo, binigyan ng Diyos, pero iyahandog. Ang paghandog po ay ito po ay pinapatay. Ang sabi, may panggatong tayo, mayroon tayong apoy. Sino po ang iyahandog? Pero kung kasi sinabi po ni Abraham kay Isaac, ikaw, maaari pong siya po ay manakbo. Malaki na po doon si Isaac. Pero ang sabi niya, the Lord will provide. At nung panahon po na nung iyahandog na, tinalihan si Isaac at ipinatong doon sa nagsalansang kahoy, hindi po tumutol si Isaac. Nung siya po isasaksakin na, sabi ng Diyos, huwag. Amen? Ganun niya tayo kamahal. Kahit nasa bingit ng kamatayan, sasabihin sa iyo ng Diyos, hallelujah. At sasabihin, huwag muna. Huwag mangyari sa iyo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen? So, ganun po ang kabuti ang ating Panginoon. At si Abraham ay tinawag the father of faith, naniwala siya sa pangako at ito po ay nangyari. Maging si Isaac, nung siya po ay kausapin ng Diyos dahil meron po siyang dalawang anak na kambal.
Siya po ay si ano ang isa? Jacob at saka si Esau. Yung po ay, ang panganay po doon ay si Esau. Pero ang pinili ng Diyos ay yung bunso. Pero po, ang natin, ang panganay po, ang kalimitan ni Ando. Pero ang Diyos po, sunod, ang bunso po. At doon po, bago niya gawin yon ay si Isaac ay laging sumasamba sa Panginoon. Kaya yung pangako ng Diyos sa pamilya, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ito po ay natupad. Amen? Hanggang isilang ang ating Panginoon. So maging sa mga Israelite, ito po ay gawin nila ang sumamba sa Diyos. Amen? Ito po ang importante, lalo na tayong mga pinili at hinirang ng Diyos, mga anak ng Diyos. Bigyan natin the best sa Lord. Amen. Hindi po sayang ang gagawin natin the best sa Lord. Dahil ang Diyos ay malulugod sa atin kung ginagawa natin ang tama at nakalulugod sa Panginoon. Ang puso natin ay mayroon ding kagalakan. At mapupuspos tayo ng banal na Espiritu at magagawa natin ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpak po ulit sa Lord. Hallelujah. So, dito po ay mayroon pong ang pagsamba po ng mga tao noon, maging sa Exodus, at nature nila lagi ang mga Israelite na sila po ay sumamba. Ang Kristiyanong pagsamba sa paanong paraan? Read the Bible. Read the Bible. Ito ang paraan din ng pagsamba natin. Amen? Sa bawat oras, bawat panahon, alalahanan natin ang salita ng Diyos. O paano tayo makakapagsabi na tutugunin ng Diyos ang ating hinihiling kung wala tayong pinanghahawakang salita ng Diyos. Amen. My sister wife kanina sa Proverbs daw, sabi niya, salita ng Diyos. Kasi meron kaming may karanasang dinaanan. Amen? At amin nagsalita po ang Panginoon. So, pwede din panghawakan at doon natin malalaman na ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Yun po ay nakasulat sa 1 Timothy 4:13. So, paano natin malalaman na tayo tinugon ng Diyos kung hindi natin babasahin ang Biblia? Nariyan ang Diyos. Pero paano natin patutunayan ang siya Diyos? Kung paano natin patunayan na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Amen? Huwag po ang pagbukas ay inyo pong sasabihin niyo ay dito. Ito. Paano kung nabuksan nyo, si Judas ay nagpakamatay. Halimbawa po, nung bukas ninyo, si Judas ay nagpakamatay. Ay, akala nyo salita ng Diyos, kinausap ng Diyos. Hindi kayo matatakot? Pero ang pagbabasa po, unang-una, pwede nating simulan sa umpisa. Amen? Hanggang dire-diretso po nating basahin. Halimbawa, for example, ang Matthew, buong book of Matthew, book of John, book of Luke, simulan natin sa umpisa. Amen? Dire-diretso po natin. Sapagat napakahalaga po, sabi nga ng salita ng Panginoon, hindi lang namang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po ba? So tayong Kristiyano, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Ang nature na ng ating buhay ay ang Diyos ang ating kasama. Sabi nga ni Bro, gusto kong ilagay ang pangalang Emmanuel sa aking sasakyan. Kasama ko ang Diyos. Ganun. Amen. Panghawakan natin yung salitang iyon. Kung kasama natin ang Diyos at siya Diyos na makapangyarihan, hindi natin mararanasan ang matinding problema. Amen? Amen. Dahil Diyos ang ating kasama. Sabi nga, dumaan man ako sa apoy, hindi ako malulunod. Masusunod. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Totoo yun. Dahil ang ating kasama ang Diyos na lumikha at Diyos ng lahat sa mundong ito. Amen? Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin, at dito rin ay paano magsumamba ang Kristiyano.
Hallelujah, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at maging sa pag-awit at pagpupuri sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 16. So, kailangan natin siya'y purihin. Itaas ang kanyang pangalan, pasalamatan sa kabutihan ng Diyos. Amen. Ang pagpupuri po, kailangan ng gagaling sa puso. Amen. Hindi po obligasyon lang. Hindi po salita lang. Kailangan ang pagpupuri ay nanggagaling dito. Amen. At push tayo ng Holy Spirit. Amen. Upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. So, dito po na sinulat ko sa pangalawa. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po ay nakapaloob doon po sa pananalangin. Sabi po rito, kailangan natin sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi ron, ikaw nawa ang mag-ari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, kailangan natin sundin ang Diyos. Amen? Kailangan natin kung ano ang kapahayagan ng Diyos at pinagagawa ng Diyos sa ating gawin natin. Amen? Amen. Sapagkat ito'y itiniutos sa turo sa pamamagitan ng panalangin. Ito po ay sa verse 10. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Amen? Gaya ng sa langit. So, ibig sabihin, kailangan kung ano nagaganap sa langit, ay gayon din po ang gawin natin. Kung sa langit ay nagkakasiyahan ng mga anghel, ang mga pinili ng Diyos, kailangan ganon din tayo rito. Kung sa langit ay may kapayapaan, maranasan natin ang kapayapaan. Kung sa langit ay may kasaganaan, maranasan din natin ang kasaganaan dito sa lupa. Amen? Siya ay Diyos na nagsasalita at nangako sa atin. Panghawakan natin, maniwala tayo. Amen? God is powerful. Our God is sovereign God. Naroon sa ating anong pangalan ng church. Amen? Magagawa niya ang lahat. Amen? Maniwala kayo. Amen? Hallelujah. Tayo'y walang kakayanan, pero magagawa ng Diyos, pwedeng gamitin tayo ng Diyos kung ano ang gusto nating maranasan. Amen? Kung gusto nating kapayapaan, nasa Panginoon, kay Jesus. Hallelujah. Nasa Kanya ang kapayapaan. The presence of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Yun po ay nasa Kanya. Hallelujah. Doon po sa verse 11, hallelujah, na ang sabi po ron, paghingi ng tawad. So, ibig sabihin, itong turo ng Panginoon, ito ang kalalagayan ng tao. Na kailangan natin ay humingi tayo ng tawad. Amen? Hallelujah. Meron pang yung paghingi. Kailangan para yung paghingi. As you need. Hingin natin yung ating kailangan bago tayo pumunta roon. Sabi roon, hallelujah, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. So, ibig sabihin, kailangan natin kumpleto ang mga gagawin natin. Unang-una ay nagpupuri tayo sa Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang pangatlo, gawin natin, hallelujah, nahingiin natin yung ating pangailangan. Amen po ba? Minsan baka hindi natin nagagawa, kaya minsan sablay. Amen po ba? Kailangan natin tayo hihingi kung ano ang kailangan natin. Kung ito'y proteksyon, ito'y kalakasan, ito'y kagalingan, ito'y pangangailangan, ito'y pagkain, kung ano man ay kailangan natin hingiin sa Diyos. Siya po ay Diyos. Amen? Hindi po siya tao. Amen po ba? As you need, hallelujah. Ito po sa chapter 18 ng Matthew. Basahin natin. Chapter 18 ng Matthew, verse 8. Verse 18 din. Hallelujah. Matthew 18, verse 18. Okay? Kung makukuha niyo, sabi po rito, sinasabi ko sa inyo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang pahintulot niyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. So, ibig sabihin, tinuturoan tayo, i-declare natin kung ano ang gusto natin. Amen? Sabihin natin kung ano ang gusto natin.
Sabihin natin kung paano tayo magtatagumpay, gawin natin, amen. Ideklara natin. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot nyo sa lupa, ay ipahintulot sa langit. So, ibig sabihin, kung ano ang desisyon natin dito na ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Amen po ba? Anong kasunod? Verse 19, sinasabi pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. So, kailangan natin ang katuwang sa pananalangin. Napakahalaga po na may katuwang tayo sa prayer. Kung tayo may problema, sabihin natin sa ating kapatid, pray tayo. May problema ako. Amen. Kailangan natin ang katuwang. Kung sa panahon ng tayo nanghihina, tayo ay hindi makalakad, pero kung ikay nag-iisa, ikaw ay mabubuwan. Amen? Pero kung ikaw may kasama, at kayo'y dalawa ay magkakapit kamay at nagtutulungan, hindi kayo matitinag. Amen? So, nag-example nga, ang lubid, kung bakit matibay. 3 po ang hibla ng lubid. Bagamat ito'y napakaraming mga sinulid, pero ito po ay 3. Bakit? Ito po ay nagsisimbolo ng God, Son, and Holy Spirit. Kaya po siya ay matibay. Amen? At sa pananalangin, sentro ay si Jesus. Kayo ay may katuwang na dalawa, lalo na po ang mag-asawa. Amen? Na lagi magkatuwang sa prayer. At ang sentro ng inyong pinilalapitan ay ang Diyos. Amen? So, magiging matibay ang buhay natin. Amen? Dahil kayo ay nagkakatulungan. So, sabi doon, ulitin ko yung word na yun. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito ng inyong aking amang nasa langit. So, ibig sabihin, kailangan pinagkakasunduan ninyo ang inyong hihilingin. Pero minsan, baka sinasarili natin, amen po ba? Ayaw natin tumawag ng katuwang sa prayer. Kailangan natin meron tayong katuwang sa pananalangin. Maaring ikaw ay mahina at ang katuwang mo sa panalangin malakas, damay ka. Amen? Damay ka sa iyong request, sa iyong panalangin. Dahil i-honor ng Lord, dahil kayo'y magkasama. Amen? Napakahalaga po noon na magkatuwang kayo sa panalangin. Sa verse 20, sapagkat sino man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Amen? Kaya napakahalaga po ang pagtitipon. Na ito po ay nami-miss ng ilan. Amen? Napakahalaga po ng pagtitipon sa gawain ng Panginoon. Sapagkat dito nagkakatulong-tulong tayong manalangin. Amen? Napakahalaga po ng prayer, ng sama-samang panalangin. Kung ikaw ay nag-iisa na napakalaki ng problema, mahirap po agad tugunin ng Diyos. Lalo na sabi nga, ikaw ay mayroong kahinaan. Pero kung kayo'y napakaraming nananalangin, may makukuha kayong favor. Amen? Pag pinagsama-sama, katulad po ng pagluluto ng pagkain ng panahon ng una, na ang gamit ay kahoy. Hindi po makakaluto ang isang pirasong kahoy. Kahit ito po ay sindihan mo ng sindihan, hindi ito po magkaapoy. Amen? Pero pag ang kahoy ay pinagsama-sama mo at iyong sinindihan, amen? Ito po ay malakas ang apoy. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng sama-samang pananalangin. Amen? Kayang gawin ng Diyos yung ating kahilingan dahil marami ang nagsasalita at nakikinig ang Diyos. So, kung ikaw'y nag-iisa katulad ng isang kahoy, kahit anong sindi mo yan, hindi yan mag-aapoy. Maliban, busan mo ng gusalina. Pero ang gas, saglit lang. Pero pag yan ay pinagsama-sama mo, ang kahoy, amen, at iyong sinindihan at nag-apoy, madali pong makakaluto. Ganon din po sa prayer. Sama-samang pananalangin. Kaya nga po tayo mayroong prayer time. Amen. Ilang beses nga tayong manalangin at mayroong katapusan ng buwan.
May prayer time pa rin tayo. So ito po ay napakahalaga. Amen? Kung kaya natin gawin, i-bless tayo ni Lord. Amen? So ano pa? Yung paghingi ng tawad. So dito kasama ito sa prayer, ang paghingi ng tawad. Ibig sabihin ng Panginoon, walang matuwid. Wala kahit isa. Amen? Na kailangan natin tayo ay hihingi ng tawad. Hindi pwedeng sabihin hindi tayo nagkakamali. Amen? Kahit sino ay pwedeng magkamali. Amen? So, kailangan dito, sabi nga dito ay humingi tayo ng kapatawaran. Sa nakasulat yon yung paano humingi ng kapatawaran. 1 John chapter 1, verse 8. Hallelujah. Pakibukas po kayo. 1 John chapter 1, verse 8 to 10. Hallelujah. Kung ang nauna, pwede pakibasa. Amen. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Yes. At wala sa atin ang kanyang salita. Yan. 9, kasunod 9. Ay, 9. Hanggang 10. Ah, 9 to 10. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, Amen. maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Amen. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at makinig. Yes. Salamat sa Panginoon. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita. Amen. Malinaw po. Amen. Sa salita ng Diyos, walang perfectong tao. Amen. May pangalan na perfecto pero hindi pa rin. Amen. Hindi siya perfect. No? Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos doon sa prayer na kailangan tayo humingi ng tawad. Ulitin ko itong verse na ito. Kung sinasabi niyong tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen? Sabi na ng Diyos, Amen. Amen lang. Amen. Amen po ba? Amen. Totoo yun. Hindi pa. Pero tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kabutihan ng Diyos, amen, tayo'y pinananatiling karapat-dapat sa Diyos. Amen? Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid. So, ibig sabihin, mayroong maglilinis, walang iba kundi ang ating Panginoon dahil siya'y Diyos na matuwid. Amen? Na nagkatawang tao na umako ng lahat ng ating kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, mayroong naglilinis ng ating kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Hallelujah. Kaya tandaan natin na huwag natin kalilimutan ang magpuri, magpasalamat, humingi sa ating Panginoon, sabihin, humingi ng tawad kung tayo nagkakamali at nagkakasala. Madali po. Pero pag pinairal natin ng pride, no? Mahirap lumapit sa Panginoon. Ang Diyos po ay number 1 nakakaunawa sa atin. Alam niya na tayo ay tao, mahina, at nagkakasala. Ang kailangan lang natin, lagi tayong lumapit. Sabi daw ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lupa, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Palakpak po ulit sa Lord. Maging nakasulat po doon sa Matthew chapter 6, 14-15, yung paghingi po ng tawad. Hallelujah. Doon sa ating binabasa kanina. Matthew 6. Amen. Verse 14, sabi po rito, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. So, napakalaga po na tayo ay marunong din magpatawad. So, ano pang kasunod doon? Kailangan nating marunong tayong magpatawad. Di ba? Unang hihingi tayo ng kapatawaran. Pangalawa ay tayo naman ang marunong magpatawad. Amen? Kailangan po natin yun. Kasi pag hindi po tayo marunong magpatawad, no, hindi pa rin tayo kalulugdan ng Diyos. Mayroong mga taong sabi, sige, napatawad ko na yun. Mayroong ganun tao. Sige,
napatawad na kita, pero huwag kang pakikita sa akin. Ganun ang tao, ano? No? Pero napatawad. Pero huwag lang pakikita. So, hindi mo rin siya napatawad. Maaring mabuhay pa rin yung galit mo. Kasi nakita mo siya. Pero kung ikay nagpatawad ng totoo, amen? At dapat ka nagpatawad, pag nakita mo, ay, ang mga kumpare, kaibigan, thank you, nagpangita tayo. At niyapos mo pa. O, totally, napatawad mo. No? Pero pag sinabi, oy, lumayo-layo ka. Napatawad na kita. So, hindi ka nagpatawad noon. Amen? Ganon kabuti ang Diyos natin. Amen? Pero tao, ganon eh. Sabi, pinatawad ko ng tao yun, pero huwag lang pakikita. Ano? Hallelujah. Ang pinaka-the best, pag ikinagpatawad, ay totally talaga. Kasi ang Diyos nga ay marunong magpatawad. Yung binasa ko natin number 14. Verse 14. So, doon sa natin makikita yung pagpapatawad sa Luke chapter 17. Kung mauna yung basahin, Luke 17, 3-4. Kaya't mag-ingat kayo, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. Amen. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Yes. Kung 7 ulit siya magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo, at sabihin niya, nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. So, ibig sabihin, kahit na 7 beses, no, na magkamali at magkasala, ay patatawarin mo pa rin. Amen? Dahil may Diyos na nagmamahal sa tao. Wala tayong karapatang humatol sa ating kapwa. Amen? Amen. Hallelujah. Matthew chapter 18, verse 15. 18:17 ng Matthew. Ano ulit? Si Tabi. 18, chapter 18, verse 15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Amen. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Yes, ganun po ang dapat natin gawin. Huwag natin palilipasin ng panahon. Kasi pag pinalipas ng panahon at nakita mo siya, maaring mabuhay yung galit. Amen. Amen. So, ganun po. Amen. Na kailangan mayroon kayong magandang usapan. Amen. At mayroong pangyayari po sa pamilya na may sister wife. Yun po naman ay gustong ayusin, pero alam niyo yung kaaway. Gumawa ng matinding istorya. Wala nang nirespeto. So, we forgive them. Amen? At kung makita man namin, wala lang. Ang Diyos ay mabuti. Amen? So, anong kasunod? Kailangan tayo ay, ito yung prayer, na huwag tayong iharap sa matinding pagsubok. Amen? So, ang Kristiyano po, yun po yung nakapalog doon sa prayer, na ang Kristiyano po ay laging may pagsubok. Amen? Natatakot ba kayo sa pagsubok? Ang pagsubok daw ay katulad ng ginto na pinararaan sa apoy. Amen? Upang malaman kung talaga itong ginto. So, ibig sabihin, itinutulad ang ating pananampalataya sa Panginoon ay ginto. Amen? Kailangan palabasin ang tunay nating pananampalataya. Dadaan tayo sa pagsubok para malaman kung tayo'y naniniwala sa Diyos nating pinananampalatayanan. Amen? Kasi kung walang pagsubok, amen, sino ang kasama mo? Yes. Ang nagbibigay ng pagsubok na matindi ay sino? Si Satanas. So, ibig sabihin, pag nakakasalubong mo si Satanas, ibig sabihin, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil nakikita mo siya. At magiging aware ka sa kanya. Alam mo ang gagawin ni Satanas sa iyo. Dahil kita mo at nasa salubong mo. Pero pag hindi mo siya nakikita at hindi mo siya nakasalubong, doon ka matakot. Bakit?
Yung pala nasa tagiliran mo, no? At nasa likuran mo. Si Satanas ay tuso. Mamaya, napadaan ka sa bangin na itulak ka ni Satanas. So, kailangan natin, si Satanas ay nakakasalubong natin upang makita natin ang gagawin niya sa iyo. Amen po ba? At gagawin sa atin. Kailangan aware tayo. Ibig sabihin, thank you Lord. Hallelujah. Yung pagsubok na ito ay katulad sa ginto na pinararaan sa apoy. Ang pagsubok na ito'y kagagawa ni Satanas upang patatagin tayo kung sino ang ating pananampalatayanan. Amen po ba? Ang Diyos ang kailangan nating panampalatayanan. Siya ay nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Pinatay siya, pero siya ay muling nabuhay at nasa trono ng Diyos. Amen? Mayroon tayong Diyos na malalapitan sa lahat ng oras. Amen po ba? Siya naandyan, anumang pagsubok, anumang problema, naandyan siya. Kaya nga kayo kay bro ng pangalan ng Slakyat, Emmanuel, God with us. Amen. Panghawakan natin yung bro. Amen. Kasama natin ang Diyos. May pagsubok man, pagpasalamat natin. Amen. Dahil nakakasalubong natin si Satanas. Pero pag walang pagsubok ang tao, amen, maaaring sabihin ay kasabay mo sa paglakad. At bubulong-bulong sa iyo, sige, etong gawin mo. Kung nasa likod mo, hindi mo siya nakikita. So, ibig sabihin, ang buhay natin ay nakasalalay sa Diyos. Amen po ba? Amen. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpak sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ito po ay nakapaloob doon sa panalangin na ating magiging gabay. Sabi ba, ulitin kong basahin. Hallelujah. Ito po ay ating pagbulay-bulayan lagi. Ang sabi doon sa prayer, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So kailangan natin laging sinasamba natin siya. Lagi natin siyang purihin, lagi natin siyang pasalamatan. Sabi doon sa prayer, sabi nila, ikaw nawa ang maghari sa amin. So, ibig sabihin, kailangan ng Diyos ang naghahari sa iyo. Sundin natin ang kanyang kalooban. Lagi natin sundin ang kanyang kalooban. Bigyan kami ng pagkain kailangan namin. So, ito'y kumpleto. Maging pagkain natin. At ang sabi na doon, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Number 1 po, lagi tayong hingi ng kapatawaran. Maaring sabi nga tayo ay nagkakamali, hindi natin alam. Amen po ba? Maaring sabihin din natin nakikita na tayo nagkakasala. Hingi tayo ng tawad anytime, anywhere. Sa bago matulog, amen. Pagising sa umaga, gabay ng Panginoon, amen. At sasabi, patawarin kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Kailangan tayo ay marunong magpatawad, amen. Dahil tayo ay nagkakasala. Hallelujah. Ano bang kasunod doon? At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ulay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan nasa Panginoon ng kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Ito po yung gabay natin how to pray. Hallelujah. Kaya nga po panalangin at pagsamba. So, mayroon po ako sinasabi nito, napakalaga ang pananalangin at pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. Ang magpasalamat sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Ang magpuri sa Kanya at lahat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Na kailangan natin gawin ito na lagi na tayo magpasalamat at pagsamba sa kinikilala mo na ang Diyos ng buhay mo. Amen. Na siya ay ating Diyos ng ating buhay. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pasalamat. Amen po ba? Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Tayo. Dinadakila ka namin, O Lord. Hallelujah. Your powerful name in Jesus' name. Your name is very powerful. Clean us, O God. Hallelujah, Jesus. Linisin mo kami, Panginoon. Patawarin sa aming kasalanan. Patawarin sa lahat ng aming ginagawa na hindi ayon sa iyong kalooban, Lord. In the name of Jesus, we glorify your name, O God. Hallelujah. Maghari ka sa puso at isipan namin. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang mapaglingkuran. Ikaw ang mataas. Ikaw ang mapapurihan, O God. Hindi po kami
Panginoon. Hallelujah. You are God. Hallelujah. Na may-ari ng langit at ng lupa. You are God ng aming buhay, Panginoon. Nasa iyo ang pagpapala. Nasa iyo ang tagumpay. Nasa iyo ang lahat ng aming kailangan. Kaya lang, Lord Jesus, kami nangihina at nagkukulang. Ngunit, Lord, dahil naunawaan namin na napakalaga ang magpuri, napakalaga ang manalangin, napakalaga ang magpatawad, napakalaga ang sumunod sa iyong kalooban, O God, at iniklara ang iyong kapangyarihan in the name of Jesus. We declare power in the name of Jesus. Hallelujah. Ikaw, Satanas, ay wala ka nang magagawa sa pag-iintay talunan in Jesus' name. Huwag mong galawin ang mga anak ng Diyos. Huwag mong salingin ang mga anak ng Diyos. In Jesus' name, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Upang sa ganon magagawa namin ang lahat, hallelujah, na papuri sa iyo, God. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, dinadakila ka namin. Nagpapakover kami sa iyo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, ng iyong pag-ibig, ng iyong banal na Espiritu, ng iyong buhay, Panginoon. Kaya, God, salamat, salamat. Salamat, Lord. Pinagpala mo na kami, God, at magtatagumpay because of you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord God.